Nako, iba na naman ito. May bagong issue na dapat siguro ay ipaliwanag. Totoo kaya ito? Tinatanong ko lang po kasi hindi ko nakita yung pera. Pero may record. Totoo ba na number 2 sa donor, number 2 sa pinakamalaki ang donasyon ni dating press secretary, dating spokesman Harry Roque, ni dating Pangulong Duterte, na nakapag-donate kay Sara Duterte nang kumakandidato itong Vice President noong 2022. Top 2, pangalawa sa pinakamalaki na donor. At ang kanya pong ibigay ay umaabot ng 36,410,343.72. Yan yung halaga ng bayad daw sa advertisement. Ibig sabihin siya nagbayad ng advertisement ni Sara Duterte nang tumatakbo itong Vice President. Hindi ko alam kung saan yan, kung sa radyo, dyaryo, o sa telebisyon. Basta sinasabi, ibinayad sa advertisement. Ang dami palang pera ni Harry Roque. Diba? Kasama kaya yan sa SALN? Kasi pag ikaw ay nasa gobyerno, lalo na kung cabinet secretary, abay dapat merong every year na statement of asset and liabilities. So, meron bang ganyang kalaking pera? Or higit pa, kasi hindi naman pwedeng ilang ang pera mo, pamimigay mo pa, di ba? Ibig sabihin niya, pag meron kang ganyang pera, baka hindi lang 100 milyon ang pera mo. Or baka 200 milyon, kasi pagka nakakapag-donate ka ng 36 milyon, ibig sabihin marami kang pera. Again, hindi ka pwedeng mag-donate ng ganyang kalaki kung yan lang ang pera mo, alangan mo ibigay mo lahat. Saan galing yan? Yan ang tanong. Kaya nga sabi ko, kung totoo ito, Harry Roque, abay dapat magpaliwanag ka sa bayan. Kasi alam nyo bakit? Maraming interview sa kanya, ayaw ko na i-play dahil copyright yan. Dahil una-una, hindi lang interview, galing pa sa kanya social media yata. Na siya daw ay kaya natalo noong 2022 election kasi tumakbo yung senador eh. Kasama yan sa unity. Kaya daw siya natalo dahil wala daw siyang pera. Para sinabi mo pa na ang eleksyon ay bayaran. Ang eleksyon ay bilihan. Ang sama, no? Wala kang pera kaya ka natalo. Bakit ka nakapag-donate ng mahigit na 36 million kay Sara? Ano yun? Ibig sabihin, natalo ka, talagang ayaw ng tao sa iyo. Bitin yung boto mo. Hindi dahil sa wala kang pera. Kasi kung wala kang pera, hindi ka makakapag-donate. Hindi ka magiging top 2 na donor ng kampo ni Sara Duterte nang tumatakbo noong 2022 election. Yun lang yun eh. Common sense lang yan eh. Okay, kung binobola mo na naman kami at ang taong bayan, ngayon magpaliwanag ka. Ang tanong na isa pa ano ba, ako hindi ko alam. Ano bang malaking negosyo ni Harry Roque para magkaroon siya ng ganyang kalaking pera at makapag-donate? Hindi, yung 36 million, normal lang yan sa mga politiko, talagang may pera silang ganyan. Pero nakapag-donate ka ng ganyang kalaking pera. Si Harry Roque, kung di ako nakakamali, hindi nga nakatapos yan sa Kongreso, di ba? Yan ay party list congressman ng Kabayan, pero sinipa yan ng Kabayan party list dahil wala na sa lugar, hindi na gusto ng party list ng Kabayan ang ginagawa ni Roque para makasarili ang galaw. So, sinipa siya noong 2017. Tinanggal siya ng Kabayan party list sa Kongreso dahil pinalitan na siya. Kaya nga nag-away silang dalawa ni Congressman Salo. Silang pareho ang congressman ng party list, nag-away pa yan. So, tinanggal siya Harry Roque. Tapos nang matanggal siya, kinuha siya ni Digong Duterte nung siyang Pangulo bilang spokesperson. Mula noon, spokesperson na eh. Bakit napakarami niyang pera? Ano bang malaking negosyo at pinagkikitaan? Alam naman natin, controversial si Roque doon sa issue ng Pogo. At ang Pogo ay nagsimula sa Duterte administration. On record yan. Ito sa kasalukuyan ay namana lang ni Pangulong Marcos. So, hindi ko sinabing galing sa Pogo ang pera. Hindi ko sinasabing may nakakapera si Harry Roque doon sa Pogo. Ang tinatanong ko lang, saan kaya kinuha ni Roque yung napakalaking donasyon na yan? Isipin mo, cabinet secretary, spokesman lang. Wala namang malaking pera ang spokesperson. Ang sweldo ng cabinet secretary parang 300,000 lang eh. At wala namang bilyong-bilyong hawak ang press secretary o spokesperson. Ang mayroong bilyong-bilyong hawak ay mga department secretary. Ayun naman kanyang hawak, hindi naman departamento yun eh. Office of the President lang yan. So, saan galing ang napakarami niyang pera? Yan ang tanong. Kaya magpaliwanag ka, Harry Roque. Kasi kung hindi, pagdududahan yan, na baka idugtong sa isipan ng taong bayan na ikaw ay talagang may kinalaman sa Pogo. Kasi ikaw ngayon ay under investigation sa Kongreso at Senado. Pangalawa, ikaw ay
person of interest na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil inamin mo na bahay mo talaga, na hindi mo talaga kayang i-deny yung nandun sa Pineswood, Baguio and Golf Country Club na malaking bahay na nahuli yung mga big time na pogo. Tapos inamin mo, pinaupahan ng misis mo, doon sa mga taga-pogo. O, di, sa iyo nga yan. O, kaya, hinahanap na yung mga big time na pogo, doon nakita sa bahay mo. Di ba, ang dami mong problema. At hindi pa nga naniniwala ang Senado o Kongreso na ikaw hindi abogado ng mga taga-pogo, although nagdi-deny ka. So, kaya nagkadugtong-dugtong. Kung saan galing yung donation mong napakalaki, kasi sa record kasi meron merong sose, di ba? Meron hong dinideklara ang lahat ng politiko at political party after election kung magkano ang donasyon na tinanggap mo sa iyong kampanya. Inuobliga yan ng COMELEC. Pag hindi mo nagawa yan, pwedeng ma-disqualify ka. So doon sa diniklara o doon sa record ng kampo ni Sara Duterte, si Harry Roque, mga kaibigan, ang top 2 na pinakamalaki ang donasyon. So taliwas nga doon sa sinasabi niya kaya siya natalo nung pagiging senador dahil wala siyang pera. Ulitin ko, bakit nakapag-donate ka kung wala kang pera? Ayan. Saan galing? Mabigat. Kaya nga, sabi ko nga, meron na namang issue na dapat ipaliwanag si Harry Roque. At kilala ko si Harry Roque, kilala rin ako nito. Tinuturi ko pa rin siyang kaibigan. Pero issue lang ito, wala namang personalan Kung may papaliwanag mo kung saan galing ang pera nga, di walang problema. Kung galing sa mga magandang, malinis na pera at negosyo mo, walang problema. Nakakapag-donate ka. Napakaswerte ni Sara. Dahil may nag-donate na isang Harry Roque ng ganyang kalaki, 36 million. Kaya lang, nakakaduda. Kaya pala dati, parang galit na galit ka rito sa administrasyong ito. Gustong-gusto mo nang mapalitan, di ba? Kasama ka doon sa nagpaparesign kay Pangulong Marcos. Nagsasabing bangag ang gobyernong ito, di ba? Wala na itong gobyernong ito. Dapat kumilos ng taong bayan. Ganyan ang mga speech mo sa mga rally nyo Dapat kumilos ng taong bayan. Dapat palitan na itong gobyernong ito. Di ba yun mga sinasabi nyo sa inyong rally? O dahil kaya gusto mong mangyari yan? Alam mo si Sara ang papalit dahil sa ilalim ng saligang batas. Pag nag-resign o nawala ang Pangulo, ang uupo ay pangalawang Pangulo. Yung pangalawang Pangulo na upo dahil malaki ang donasyon mo, makikinabang ka, gano'n ba? Ayan, nagkakadugtong-dugtong. Paliwanag mo yan. Abogado ka, dapat alam mo yun. Sa'yo rin naman ang galing ang mga isyong ito. So, totoo ba o hindi? Kung i-deny mo. Kung totoo yan, ipaliwanag mo saan galing ang malaking perang yan. At bakit nga gigil na gigil kang matanggal sa Malacanang ang si Pangulong Marcos na dating kasama mo ng kampanya? Di ba? Maraming tanong at marami rin ang dapat sagutin dahil nakataya dito ang kredibilidad mo. At pagka hindi mo na ipaliwanag yan, baka makasuhan ka pa. Dahil kasi, saan galing ang pera? Baka nga galing sa kung saan yan. Delikado yan. Inuulit ko, hindi pa tapos ang issue. Lumalalim ang issue laban sa iyo tungkol sa operasyon ng Pogo. Tapos biglang lumutang itong malaking donasyon na ito. Talagang tanong na walang katapusan at sagot na dapat ay gawin. Di ba? Kung paano mo sagutin yan, nasa iyo na yan. Bahala na ang mga mamayang Pilipino. Ano ang inyong masasabi? Reaksyon o comment sa isyong ito. Paki-like lang po ng ating mga video na tinatalakay sa aking mga channel. Yung hindi pa, mag-follow, mag-subscribe. Yung notification bell, pindutin lang po ninyo. Tapos pag pinindot nyo yan, lalabas nyo yung all ang pindutin nyo para lagi kayong may nanonotify sa ating mga video araw-araw.